Purihin, purihin, purihin ang ating Diyos na buhay. Salam pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Palakpak po naman po dyan. Amen! Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, my brothers and sisters. Isang pinagpalang hapon po sa mga nanonood sa Facebook and sa YouTube. Welcome po sa gawain ng ating Diyos na buhay. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Brothers and sisters, may baguhan pa po ba tayo? Inaanyahan ko dito sa harapan para makilala ka namin at may welcome ka namin dito sa gawain ng ating Diyos na buhay. Mayroon po ba? Darating. Darating. Yan po, Spirit, darating. Amen. May baguhan po? Oh, Darating. amen, darating. So mga brothers and sisters, dako na po tayo sa sharing portion. Yung ipapatotoo po natin yung kabutihan, biyaya ni Lord sa ating buhay. Lahat po ba tayo pinagpala? Amen. Amen. O sino pong unang magpatotoo? Si Sister Rachel. Papan. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen po. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi first time po ng anak ko na sumali sa doon po sa probinsya nila yung Mr. BMRNS po daw sa school. Bali po, nag-king po siya, kaya sobrang ko pong pasasalamat sa lahat po na mga tumulong po sa akin, kahit po sobrang kapal po ng mukha ko na nagsolicit ng konting tulong po para sa mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko na talagang pong taos-pusong, hindi po sila nag-atubiling tulungan po ako. Kaya Lord, sabi ko nga po nung time ng counting na po kung magkano po yung mga ng mga show money ng mga nanay, sabi po ng hipag ko, ate, parang dihado tayo. Kaya yung kaba, iba po pala talaga yung kaba ng isang nanay. Sabi ko, sabihin mo sa mga kaklase niya kahit piso maghulog, sabi ko. Kasi po, siyempre nanay ako, gusto ko manalo yung anak ko. Tapos sabi ng hipag ko, meron pa ako dito. Sabi niya, may 5 pa ako dito. Tapos, bali po kasi 5 minutes kung sino po yung mag-a-add, mag-add po. So sabi ko, sige na, bahala na si Lord. Sabi ko, idagdag mo na ang 5,000 mo. Sabi ko, bahala na kako. Sabi niya, dihado tayo. Sabi ko, si Lord gagawa ng paraan. Sabi ko, gagawa yan si Lord ng paraan. Amen. Tapos po nung umaga talaga pong kabadong-kabado po ako kasi which is po, yung isip ko po nasa trabaho, pero iba pa rin po yung nanay talaga, kakabahan ka. Sabi ko, yung worship ko po ngayon, lagi ko pong kinakanta kasi sabi ko nga, Lord, ipanalo mo ang anak ko. Tapos nga po, nung time na yun po, na final counting na po, thank you, Lord, kasi po ang laki po ng lamang ng anak ko. Bali po, yung hipag ko, binagsakan po yung anak ko ng 160,000. Kaya, Lord, buong puso po ako nagpapasalamat sa lahat po na tumulong sa akin. Sa kabila po ng, di ko man po sila kaano-ano, pero taos puso po silang nagbigay sa akin. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa akin. At syempre po, unang-una sa Panginoon. Amen po. Amen. Tunay nga po. Kung anong desire ng ating puso, minsan ipinagkakaloob ni Lord. Kung ito'y kanyang kalooban, pinagpala po tayo. So, kung sino po yung susunod na magpapatotoo ay si Sister Irene Pran. Glory to God into the highest. Amen. Isang malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Ibinibigay ko lang ang mataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay dahil sa isang taon na mabiyaya kahit
marami yung pagsubok. Amen? Isang taon na good health, nandun lagi yung gabay ni Lord. Salamat Panginoon dahil sa isang taon na nandyan lagi kang nandyan sa aking tabi, ano man ang mangyari. Thank you so much, Lord, for all the blessing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, happy birthday, sis. God bless you more. Tunay nga po, ang buhay natin dito sa mundo ay punong-puno ng pagsubok, mga problema, at punong-puno ng mga challenges sa buhay. Lahat ng ating dinaranas ay lagi nating ipasa Diyos, hilingin kay Lord na tulungan tayo para mapagtagumpayan na natin ang lahat ng bagay, dumalo ng mga gawain na ganito at magbasa ng Bible para tayo lalong palakasin, patatagin ni Yahweh, El Shaddai. Amen po ba? Amen. So, mga sis, pwede na po handa na po natin ang ating sarili, tumayot na po tayo, at handa na po natin ang sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating brother by Gonzales at pangungunahan ng awitin ng ating Hong Kong El Shaddai Gospel Music Ministry at pangungunahan na panalangin ni Sister Nina Tugano. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sa oras pong ito na kami iyong kinapanayam, upang kami ay iyong hatiran ng banal yung salita. Marami pong salamat sa araw na nagdaan at sa buong linggong nagdaan, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga po kayo ay Diyos na lagi nagmamahal sa amin, ang Diyos ng pag-ibig at hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, Ama, sa araw na ito. Amin pong itinataas ang aming mga kahilingan sa inyo. Kami po iyong basbasan sa pakikinig ng inyong banal na salita upang ang lahat ng inyong banal na salita na aming mapapakinggan ay tumimo sa aming puso at aming maisabuhay. Pagpalain mo po ang lahat na naparito sa oras na ito po na naririto sa inyong banal na gawain. Kami po ay may mga kahilingan, kayo lamang po ang nakakabatid kung ano ang mga linalaman ng aming mga puso. Kung kaya po kami nagtitiwala sa inyo na inyo pong tutugunin ang lahat ng ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo po ang inyong lingkod na si Brother Hernani Gonzales. Pagpalain mo po ang kanyang mga banal na salitang ihahayag upang ang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay pawang katotohanan lamang at ayon sa inyong kalooban. Ang aming mga prayer request ay inyo rin pong tugunin. At nananalig po kami na ang lahat ng ito ay iyong tutugunin, ang lahat ng ayon sa inyong kalooban. Palibutin mo po ng inyong libo-libong anghel ang loob ng simbahan upang sa amin pong pagkikinig ng inyong banal na salita, ang katagumpayan lamang ang mamayani sa aming pagkikinig ng inyong banal na salita. Marami pong salamat, Ama, at kami po ay humingi sa inyo ng kalinisan upang ang lahat ng amin mapapakinggan na banal yung salita ay amin pong tatanggapin ng malaya sa tulong at gabay ng inyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. good. Amen. Glory to God. Hallelujah. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating Diyos na buhay. Yes, the Lord Jesus. We are tasted of your goodness every time. Kaya naman, narito kami, Panginoon. Sinusuko namin ang buhay namin sa iyo, Lord. Thank you, Lord. I have tasted of your goodness. I have tasted of your
shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say, you are good, you are good, you are merciful to me, and you meet my every needs. You are good, you are good. I have tasted and I see that you are good. You are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every needs. You are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Yung pinaka-the best na papuri. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ayon po sa awit 136 verse 1, upasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay magpawalang hanggan at nananatili. Amen? Amen. Glory to God. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Umawit? Amen. Magpuri? Sumayaw? Amen. Glory to God. Hallelujah. Palakpan natin ang Diyos na buhay. Pasalamatan siya araw-araw. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Amen. Glory to God. Kung may pagsubok man, Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang sa aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
para sa ating Diyos na buhay. Amen po. Tunay nga po, Lord, na sa iyo lamang kami magsasaya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, taas po natin uli ang ating mga kamay at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa kabila po ng mga pagsubok na nararanasan namin. Patuloy mo po kaming ginagabayan at iniingatan. Tunay nga, Lord, na ang kabutihan mo lamang, Lord, ang aming nararamdaman. Kung wala po kayo, Panginoon, hindi po namin alam ang aming mga gagawin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Sa kabila po na nangihina kami, Panginoon, patuloy mo po kaming pinapalakas. Lord, wala po kaming ibang hiling, kundi ang patuloy na kami po ay inyong ingatan. Ang lahat po na aming mga mahal sa buhay, Panginoon, patuloy mo po kaming akayin patungo sa iyong kaharian, Panginoon. Amen. Lord, ito pong gagamitin, ito pong awitin na aming ihahandog sa iyo, Panginoon, ay tumimo po sa aming mga puso upang kayo lamang, Lord, ang aming sambahin. Hallelujah, hallelujah.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Through the years you made him, at the time when Christ was king. Through the people could not see what Messiah ought to be. Through your words contain a plan, they just could not understand. There was no some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise Yahweh. Praise Jesus. Praise Holy Spirit. Hallelujah. I will praise you till I die.
Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan na iyong anak na si Jesucristo, na pinagkakautangan namin ng aming kaligtasan sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu na siyang aming gabay sa aming paglalakbay sa mundong ito. Muli nagkakatipon ang iyong mga anak sa araw nito, araw ng Biyernes dito sa Hong Kong. Sila mga nagde-day off ng Friday. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. At sa susunod na Friday, Lord, anniversary po ng kanilang gawain dito. Sa susunod na Friday, bless mo, Lord, na maraming mga taong dumalo yung mga inibitahan nila. Pagpalain mo ang iyong lingkod na may daluyan na iyong salita. Ganon din po ang lahat ng mga nandito ngayon, mapagpala mo sa pamagitan ng iyong mga salita. Itong aming samutalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Ang Panginoon nagdiriwang sa pagdating, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, alita na iwasan, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Taas ang kamay. Sabihin niyo, galaw, galaw. Para hindi pumanaw. Alam mo yung mga hindi gumagalaw, malapit ng pumanaw yun. Amen? Yan, dumadami na kayo. Alam mo yung Thursday group, ito puno, tapos doon sa kabila, susunod na kayo.
I-share nyo yung ating mga video sa mga kaibigan ninyo kasi yun ang Mari, hindi pa nila alam ang El Shaddai. Okay, ang atin pong topic is about exercise your faith in God. Isa yan sa exercise, no? Yung dumadami, lumalago, no? Kasi ang isang bagay na stagnant ay walang kwenta. Kailangan gumalaw. Kaya sabi, mag-exercise tayo tuwing umaga. O ganun din sa spiritual, no? Pag dumadami kayo, ibig sabihin, isinasabuhay ninyo, isinasagawa ninyo ang inyong napapakinggan. Amen? Amen. So, our topic, exercise your faith in God in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ganito ang sinasabi ng aklat ng Epeso, chapter 2, verse 8 up to 9. Okay, tingnan natin yung sinasabi dito ng banal na kasulatan. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God give, so that no one can boast about it. Ito po ang salita ng Diyos. Sabi dito sa Tagalog, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa at walang dapat may pagmamalaki ang sinuman. Ito ang mga salita ng Diyos na ating pagninilayan. Hallelujah. Bilang kapamilya ni Lord, pamilya muna. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kailangan sulit ang mga kapamilya ni El Shaddai. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, Asang kamay. magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay panahon. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay panahon. Bawat pamilya, maging tahanan
Shaddai, pamilya ni El Shaddai, pamilya ni El Shaddai. Amen. Yan po ang pamilya muna. Kahapon po, nagdiriwang po ang kauna-unahang pastoral visit ni Brother Mike sa buong Cavite. Yan po ay nangyari sa arena ng Dasmariñas. Ha? Ang daming tao punong-puno, no? So, bilang mga anak ni El Shaddai, meron po tayong tinatawag na representative sa Congress. Yan po ay ang pamilya muna. Nung una po, wala po, hindi po atin yun yung unang ginagamit natin. Ito, atin ito, naka-registered na ito, no? Kaya solid po tayo, no? Marami pong benepisyo may bigayan sa mga kapatid natin sa OFW, lalo na sa Hong Kong, no? Pag-uwi nyo doon, mayroon na tayong, alam nyo, sa totoo lang, kung wala lang yung El Shaddai, marami pong mga batas na naipasa sa Kongreso na ayaw ng Diyos. Ang kumukontra lagi doon yung mga anak ni El Shaddai, tulad ng death penalty, yung pong divorce, same-sex marriage. No? El Shaddai po ang number 1 doon na tumututol. Alam naman nila ang El Shaddai all over the world, buong mundo. At sa March 16, mayroon po tayong yung consulate pupunta po doon sa Saikong, dahil napakaraming tao po ngayon sa Saikong, i-educate po nila paano kayo magbuto sa online. Sa ayaw man natin sa gusto, kailangan makilahok tayo dito. Ang number po natin 145, pamilya muna. Kaya pinalitan ko yung aking Facebook kasi hindi naman nila ako kilala sa Hernanin, nila kilala yan. Ang kilala nila Brother Bay. No? Kaya yung aking Facebook, pag nagtanong iba, yan na, si Brother Bay Gonzales. Kasi galing na po tayo sa Japan, missionary, sa Indonesia, Thailand, Brunei, Singapore, at saka sa Malaysia. At kagagaling natin sa Israel, dumaan tayo sa Dubai, hanggang sa Hong Kong, pang-apat ko ng bisto, at sa Macau. At saka sa Luzon, Visayas, in Mindanao. Okay? So, yan po ang ating patalastas. Okay, God bless sa inyo at dumadami na rin kayo. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Okay, po kayo. Kaya pina-compress ko kayo kasi alam mo, pagdating ko dito ay minsan 20, yung mga 50 na kayo kasama yung choir, no? At kailangan dumami tayo para matuwa naman si Lord. Amen? Okay. Exercise. Sabi niyo, exercise. Exercise. Exercise your faith in God. Yung Ephesians chapter 2:8, sabi niya dito, maging ang ating kaligtasan, ang sabi nga, ang sinasabi doon, faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay isang patay na pananampalataya. So, yung bang patay, nag-i-exercise pa yung patay? Ha? Hindi. Yung patay, nandun lang siya. No? Pero walang kabuhay-buhay. Sinabi ni San Pablo ito sa mga taga-Epeso. Tingnan nyo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos na ligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo,
ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Pag sinabing kaloob, gift of God. No? Pero hindi como gift. Wala ka nang ginagawa. Dapat mayroong ginagawa tayo. Anong sinasabi ng Panginoon? Sabi ni Lord, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang utos ni Lord, go. At sabi niya, preach the good news of salvation. Kaya kami, wala kaming panahon sa chismis dahil it's not my business. Kung magkwento ka sa akin at sinisiraan mo yung kapwa mo, susuplahin kita. Bakit? Hindi yan gawain ng ano. Ang gawain ng isang totoong Kristiyano ay ipinakikilala niya yung Kristong nagligtas sa kanya sa mga taong hindi pa ligtas. Amen po ba? Ang tawag doon, magiging channel of blessing ka. Channel of salvation ka. Ano yung channel? Daluyan ng kaligtasan ng iba. Pero kung daluyan ka ng kasiraan ng iba, hindi pwede yun. No? Ang tunay na ligtas, sabi doon, ang karugtong pa dito, sa verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. Ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng gawa. Kaya may mga taong gumagawa sila pero nakasunod naman yung camera. Para sabihin ng tao, kabait-bait nito, tumutulong nito. Itong taong ito. Pero hindi niya alam, may motibo pala yun para dumami ang kanyang subscriber. Amen po ba? Tingnan mo yung mga namimigay sa social media. Pag umabot na sa ilang milyon yung kanila pong mga subscriber, followers, at hindi naman nagtuloy, ay wala rin silang kikitain. Ang matindi noon, yung pong iyong mga subscriber ay nag-unfriend sa iyo. Dahil, ginagamit lang pala tayo nito. No? Dalawa pong klase sa mundo ang tao. Nagpapagamit sa Diyos o ginagamit niya ang Diyos sa kanyang sariling kapakanan. Yung nagpapagamit sa Diyos, wala siyang intensyon, wala siyang motibo para sa personal niya. Ang kanyang motibo, dalhin si Kristo sa mga taong hindi pa nakaranas ng kaligtasan. Amen? Yan. So, yan po ang sinabi ni Lord para walang maipagmamalaki. Nagbigay ako ng maraming pera dyan. Tumulong ako. Susumbat pa nila yung ginagawa nila. Alam mo, sa Diyos, hindi mo pwede gamitin yung salitang dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin, wala yung gawain na yan. Yung ubo, hindi kasama yan, ha? Hallelujah. Di ba? Mayroong isang na somewhere in Bisaya. Niyabangan ako. Alam mo, Brad, kung hindi dahil sa akin, hindi po maitayo ang El Shaddai dito. Ganun ba? Ako, may IDCs nga eh. Ako ang nagsimula niyan. Ako ang nagpagawa niyan. Nung bandang huli, ako ang bumili ng sound system. Alam mo ba nung tinanggal siya sa gawain dahil sa dami niyang mga reklamo, kinuha yung sound system. At pati yung kanyang dinonate, pinagbabawi. Pati yata yung ika po, gustong kunin ulit.
wala tayong dapat ipagmamalaki sa Diyos. Kasi yung bagay na ibibigay mo na sa Diyos, wala ka ng kapangyarihan doon. Hindi na pwede mong bawiin yan. Pasalamat ka, buhay ka. At ang pinakamaganda, magpasalamat ka, ginagamit ka ng Diyos para maging daluyan ng kaligtasan ng iba. Amen? Ayan. So, exercise your faith in God. Yung Ephesians 2:8-9, ito ang matindi yung 11:6 ng Hebrew 11:6. Why is your faith so important to God? Okay? Alam mo kung bakit? Mga kapatid, sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Posible na ang Diyos ay malugod sa iyo kung wala kang pananampalataya. Amen po ba? So sabi niya dito, faith so important because it is the means by which we have a relationship with God, for by grace you have been saved through faith. Yung ating binasa kanina. At sa aklat ng Hebreo, sabi niya dito, without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, in that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sabi doon, ang lumalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos. Amen po ba? At ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa Kanya. No? Gusto mo ma-please ang Panginoon? Gusto mo malugod ang Panginoon? Gusto mo matuwa sa iyo ang Panginoon? Imposible kung wala kang pananampalataya. Kaya nga, pinupuri mo siya, sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Pinupuri kita, O Diyos, yan ang panalangin ko. Makita ka nilang lahat sa buhay ko. Isipin mo panalangin, Lord, sana makita ka nila sa buhay ko. Ikaw nalilisik ang mata mo, ang makikita yan, demonyo yan, demonyo yan. Amen po ba? Pag ikaw ay kahit minumura na nakangiti ka pa rin, at kahit sinisiraan ka, nakangiti ka pa rin, sabihin ng mga tao, uy, nandyan sa kanya si Kristo. Amen? Kaya ako natutuwa doon sa isang vlogger na binanatan niya lahat ng kulto. Alam mo yung kulto? Walang pag-ibig yan. Nagkukunwari iyang mabait. Pero pag yan ay, hindi marunong magpatawad yan. Bumapatay ng tao yan. Ang tawag doon, cult. Kasi kung totoong ikaw ay nasa Diyos, mapagmahal ka, mapagpatawad ka. At pati kaaway mo, dapat mahalin mo. Huwag mong patayin yung kaaway mo. Kasi inutos ng Diyos yan, love your enemy. Kung kalaban mo siya sa politika, at medyo mahina ang dating mo sa tao, huwag mo ipapatay yun. Di ba? Kaya maraming namamatay pag eleksyon eh. Gagawa sila ng mga bagay para maangkin lang nila yung kanilang ambisyon. Amen po ba? Walang pagkakaiba yan sa gusto mong akayin yung ibang style ng mga born again. Sisirain nila muna ang pananampalataya mo bago ka nila hikayatin sa kanilang pananampalataya. Ang tawag sa iyo, destroyer. Ano ang John 10:10? Na parito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. No? Hintayin mo yung tao makapagdesisyon.
Huwag mong hikayatin, sumama ka lang dito sa amin, sister. Hindi naman kita hinikayat na sumama dito sa amin sa El Shaddai. Kaso lang, nung bandang huli, sumama na. Dito, Brother Bay, na dama ko ang pag-ibig ni Kristo sa El Shaddai. Magpabautismo na kami. Di binautismuhan. Alam mo, ang kasama ko noon, mga Sabadista, nung kasi hindi pwede ako ikakasal, pag hindi ako nagpabautismo sa Katoliko. Kasi galing ako sa Baptist Church. Yung mga pinsan ko nandun pa ngayon, mga bishop. Anong sinabi ko sa pinsan kong bishop? Walang personalan. Kung diyan kayo masaya, diyan kayo. Pero nandito na ako sa El Shaddai. No? Sigurado ka ba magpabautismo? Oo. Kasi 5 years na ako nagpipreach. Sabi nga ni Brother Mike, si Brother Mike, 5 years na nagpipreach, hindi pa pala Katoliko to. Nagpabinyag ako. Ngayon, nung nagpabinyag ako sa Katoliko, niyakap ko ang doktrina ng Catholic Church. Ako naman ngayon, ang tagapagtanggol ng Katoliko, nag-aral ako ng Catholic Faith Defender. Kaya pwede ako makipagdebate, kaya lang ayaw ko ng debate, away lagi Kasi pagalingan yun sabi ko, ayaw ko na maging Catholic Faith Defender. Dito na ako sa good news. This is the good news of our salvation. Yan. So, simula noon, nung niyakap ko ang Katolisismo, yun na ang aking tinuturo. Wala pong ibang iglesia na tinatag si Kristo, kundi yung pinamunuan ni San Pedro Apostol. Tandaan ninyo, si San Pedro, ang St. Peter Basilica ay nasa Roma. Ang tawag po sa atin ay Roman Catholic Church kasi ang ating sentro ng pananampalataya ay sa Roma. Bakit sa Roma? Ulitin ko ulit sa inyo, si Reina Elena na isang paganong reyna, nung nakapagdigma yung anak niya si Constantino, out of number si Constantino. Ang sundalo niya 50,000 lang. Ang kalaban niya 400,000 na mga sundalo. Paano manalo doon si Constantino? Dasal na dasal si Reina Elena. Sabi ng mga tauhan niya, mahal na Reina, may nahukay na 3 krus. Sigurado ang krus ni Kristo yun at saka yung 2 magnanakaw. Sabi ni Reina Elena, makakatulong ba sa atin yan? Oo. May naghihimala yung krus ni Kristo. By the cross of Jesus, we have a victory. Sige, sabi ng mga tauhan niya, mahal na Reyna, yung makakahawak lang, yung may sakit, gagaling doon sa krus. Pinahawakan yung 2 krus. Lalong lumala yung sakit ng mga tao. Ibig sabihin, hindi krus ni Kristo yun. Krus ni Estas at saka ni Dimas, yung magnanakaw. Nung bandang huli yung krus, pinahipo yung ibang krus, yung nahuli, lahat ng mga nagsihipo ay gumaling. Doon nagkaroon ng pananampalataya si Reina Elena. Sabi niya, Jesus, please tulungan mo ang aking anak. Nasa digmaan siya ngayon. Ayaw kong mamatay siya. Pag hayaan mo, Jesus, kahit hindi kami Hudyo, pagano kami, pero naniniwala ako sa iyo na makapangyarihan ka. Isipin mo nag-approve yung kwan doon, Isipin mo nagdasal si Reina Elena na hindi naman siya Kristiyano. Pero nung time na yon, dahil sa kagipitan, nagdasal siya, Jesus, tulungan mo yung anak ko manalo sa gera, sa digmaan. Pag manalo sa digmaan, yung anak ko, ipinapangako ko, yung cross mo, ipoprosesyon ko yan sa buong Europa. Aba, tuloy ang gera, digmaan. Nagtaka yung mga
kalaban ni Constantino? Ha? Hindi napapagod yung mga sundalo ni Constantino. At sobrang lakas. Napatay nila yung kalaban. 50 versus 400,000. Nagtaka ngayon maging si Constantino, nagtaka. Paano nagkaroon ng grabing lakas at napakabilis makipagdigma ang mga sundalo ko? Hindi nila alam, tinulungan sila ni Jesus. No? O nanalo sa digmaan si Constantino. Ha? Kaya, yung pong pinakamakapangyarihan sa Roma, panahon ng Roman Empire, mga imperyo na yon, natalo po ni Constantino. Kaya ang tawag po kay Constantino sa history, kahit basahin nyo doon sa Great Constantine. Bakit? Bakit great? 50,000 versus 400,000? Paano ka manalo doon? Puro espada ang gamit doon at sibat. Hindi naman yung atomic bomb, hindi naman yung nuclear, hindi naman yung missile ang gagamitin. Man to man. Ano nangyari ngayon? Tinupad ba ni Reyna Elena yung pangako niya? Tinupad niya. Bagamat siya'y paganong reyna, si Constantino ay pagan. Pag sinabing pagan, walang Diyos. Hindi naniwala sa Diyos. Pero nung time na yun, naniwala sila kay Kristo. Ano sinabi ni Reyna Elena? Anak, kaya nanalo ka sa digmaan. Dinasal ko kay Kristo na ikaw ay tulungan niya na manalo sa giyera. Pero anak, may pangako ako sa kanya, kailan to pa rin ko ito, yung krus niya, ipoprosesyon ko sa Europa. Diyan nagkaroon ng prosesyon sa Europe. Kaya yung mga kuha ng Santa Cruzan, hindi nila alam yung kung saan nanggaling yung Santa Cruzan. Yan po, kaya tinawag na Santa Cruzan dahil yung krus ni Kristo iprosesyon ni Reyna Elena at ni Constantino. No? Alam mo, yan ang pinag-aralan ko talaga sa history. Kailan marunong ka sa history? Ha? Tanungin mo, bakit may Santa Cruzan? Ay, iwan ko. Basta may Santa Cruzan. Hindi mo naman pala alam yun eh. Pag yung nagtanong, bakit ang Katoliko ginawang Roman Catholic? May karugtong pa yan, istorya ko. Ha? Alam mo bang ginawa ni Reyna Elena? Kasi nung time na yon, nasa ilalim na ng imperyo ni Constantino ang Roma, ang Italy, lahat. Alam mo, sabi ni Reyna Elena, anak, total ikaw naman nanalo sa digmaan kung hindi ka tinulungan ni Kristo. Hindi ka mananalo. Anak, mayroon akong hilingin sa iyo para matuwa sa iyo si Jesus, si Kristo. Ano pa? Mahal na Reyna, ibigay mo ang Roma kay Kristo. Tingnan mo? Kaya doon itinayo sa Vatican ang Roman Catholic Church kasi dinonor po, illegal. Yung pong Vatican ay permado ng pamamahalaan ni Constantino na ang Vatican ibigay kay Kristo. Kaya doon itinayo ang St. Peter Basilica sa Vatican. The most powerful sa lahat ay ang Vatican. Lahat ng presidente nagpapalit, pero ang Vatican walang palitan yan. Yung Santo Papa, siya po ang representative ng God the Father sa lupa. Amen? Ngayon, tatanungin niyo ako, si Kristo ba Katoliko?
Katoliko siya. Kasi kung yung kanyang head ng apostol niya, na si Pedro, ang kauna-unahang papa sa Roma. O, di Katoliko. Pambira kayo. Tahimik sa akin yung mga born again eh. Ha? Tapos, sino ang iniwan ni Kristo ng susi? Si Pedro. Ay di Katoliko. Yung mga born again kayo, huwag kayong pasaway ha. Hindi kayo makapasok sa langit. Ang may hawak ng susi ng langit, si San Pedro. O ano pa? Bago umakyat si Kristo, sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord. Pakanin mo ang aking mga tupa. Tayo ay mga tupa ni Kristo nasa pangangalaga ng simbahang Katoliko, ng ibig sabihin ng Catholic, Universal Church. No? Inchindes. Ah? Kaya alam nyo ba kung paano ginagalang ang Catholic Church? Nung pumunta ako sa Brunei, nasa sa Bandar, isa lang simbahan sa Brunei, Catholic Church. Anong sinabi ni King Bolkiah? Aba, paano naman pala kayo kay Kristo, di magsama-sama na lang kayo doon. Walang pinaintulutan si King Bolkiah na simbahan, kundi ang Catholic Church. Kaya yung mga born again na yan, doon na pumapasok sa Catholic Church. Kasi pag sa Brunei, mag-worship ka doon, mahuli ka, diretso agad sa kulungan yun. Go to jail. Kahit sa hotel ka, kahit sa resort, kahit sa bahay, go to jail. Kulong. Kaya ang simbahan doon, pag sinabing bandar, gitna, pasyalan. Nakita niyo yung lunita? O ganun ang bandar, parang lunita, ang laki ng simbang Catholic Church doon, nakapader. Pinagawa ng obispo, nagkwarto-kwarto, doon nagririnta yung mga born again. At iba-ibang sekta, nagkapera patuloy itong obispo doon. Sabi, dito brother Bay, magbayad kayo dyan kung gusto niyo mag-worship sa Diyos ninyo. Tingnan mo, napakaganda. Amen? At alam niyo ba, ang mga communist country, ang simbahang Katoliko lang ang nirecognize nila. Hindi po sila nagtanggap ng yung Muslim nga, kahit doon sa Muslim country, Catholic Church lang ang pinaintulutan. Kaya ako, kaya kong idepende, kaya ako naging Catholic faith defender na dating Baptist Church. Dalawa po ang Baptist, Conservative Baptist at saka yung Charismatic. Diyan po nagsimula yung Maranatha Church. Yung mga Pentecostal, yung iba't iba mga born again, galing po yan sa Baptist. Ang bot sa inyo. Na ngayon, pinaka-importante dito, yung pananampalatayang buhay, hindi yung patay. Amen? Ito, number 2, nakalagay dito Who exercise faith in the Bible? Una, they live incredible lives, trusted God, and because of this day are often called the heroes of faith. Ang tawag heroes of faith, mga sa pananampalataya, mga hero. Pag sinabing hero, nag-alay ng buhay. Tingnan mo si St. Francis de Assisi, si San Pedro, si yung pinatay sa Japan. Alam mo, nung naroon sa Nagasaki, parang march of death, katulad sa yung mga Kristiyano,
puputulan sila ng ulo ng mga samurai. Isa na doon si San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz, hindi naman pari yon. Hindi naman preacher, hindi obispo. Si San Lorenzo Ruiz ay isang lay minister lang ng Binondo. Nung nandoon na, tinanong sila, okay, renounce your faith, Jesus. Itakwil mo yung Diyos mo. Apakan mo yung cross. Pauwiin ka namin sa Pilipinas. Hindi ka mamamatay. Alam mo ba sinabi ni San Lorenzo? Pag ako'y tumanda, mamamatay din ako. Tapos itatakwil ko itong Panginoon ko. O ano sinabi ni San Lorenzo Ruiz? Hindi. Patayin niya ninyo ako. Kung mayroon man ako 1,000 buhay, mabuhay ako ngayon, mamatay ako at mabuhay ulit. 1,000 buhay man mayroon ako, ibigay ko pa rin ito alang-alang sa aking pananampalataya kay Kristo na aking Panginoon. Ayon. Tandaan nyo ang Vatican, mayroon po silang canon law. Sila yung nagdi-determine kung talagang i-declare ka na santo o hindi. Karapat dapat ka ba na maging santo? Tingnan mo si San Pedro Calungsod. More than 100 years o 200 years bago siya i-declare na santo. 2 lang ang santo na hindi nagtagal. Si Saint Teresa of Calcutta at saka si Pope John Paul II. Buhay pa sila, ginawa na silang living saint. Hindi basta-basta yung mga santo i-declare na pag namatay agad yung santo agad sila. Iimbestigahan pa yan ng Vatican. Ito ba'y karapat-dapat na tawaging santo? Amen? Amen po ba? Si Brother Mike may kasaysayan na yan. Tayo lang ang binigyan ng sa Vatican nung panahon na yun ni Pope John Paul II. Ano siya sabi ni Pope John Paul noon, buhay pa siya? 3 bisis bumalik sa Pilipinas. Sabi niya, gusto ko ang El Shaddai people. Kaya nagkaroon noon ng pilgrimage ang lahat ng mga El Shaddai sa Europa sa Vatican. Hanggang sa inalok na kamisanan noon na lahat ng elder ay i-issuean ng diplomat passport. Ayaw ni Brother Mike. Sabi niya, magyayabang lang mga yan. Huwag na yan. Kinuha ng pangalan namin mga elder. Nangamatay na nga sila. 2 lang kami natira Sabi ko, sayang. Alam mo ba, pag may diplomat ka, pagdating mo sa airport, may sumusundo sa iyo. Doon sa exclusive na kan, walang haharang-harang. Walang bisa-bisa. Pero ayaw ni Brother Mike noon, nung inalok kami, wag yung bigyan yan. Baka mawala sa gawain niya, magyayabang tama lang yun. Kasi baka may ipagmamalaki pa namin yung, ganito kami ambot sa inyo. Sino yung mga heroes of our faith? Mga hero ng pananampalataya. Sino? Number 1, si Abel. Si Abel dahil sa kanyang pananampalataya, paghandog kay Yahweh, pinatay siya ng kanyang kapatid na si Cain. Kaya kung mayroong hero, si Jose Rizal, mayroon ding hero ng pananampalataya. Si Noah. Tingnan mo si Noah. Kaya si Noah, alam mo, uutusan ka ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos. Pagawang ka ng arko doon pa sa bundok. Kaya pinagtatawanan si Noah, baka hindi niyo alam. Nung panahon ni Noah, wala pong ulan. Nabubuhay lang ang halaman sa hamog. Paano
paano yung sinabi, babaha? Kaya tinagtatawanan si Noah, uy, si Raulo. Paano babaha? Wala namang ulan. Oh, yun ang dahilan. Pero si Noah ay nanalig kay Yahweh na mangyayari yun. Amen? Alam mo pa, ang haba sinabi ni Noah, Panginoon, sandali, baka may maniwala. Nangaral pa si Noah ng 120 years. Walang naniwala sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh, sobra na, tama na, kalusin na yan. Kung ayaw ng tao pumasok sa daong, hayop na lang. Pagparis-parisin mo Noah lahat ng hayop. Ha? Babae at lalaki. Okay, hindi pwede makapasa sa Pilipinas yung same-sex marriage. Panahon pa ni Noah, ang pinapipili ng Panginoon, Noah, baka may humalo dyan tumboy at bakla, ha? Tingnan niyo yung nangyari. Ito pa, sino pa yung mga heroes of our faith? Si Abraham. Diyos ko po. Ha? Tiguang ka na. Si Sarah, matanda na, baog pa. Pero bakit naniwala si Abraham? Yung sinabi ni Jesus, Abraham, nakita mo ba yung buhangin? Ganong karami ang lahi mo. Kung sa isip ni Abraham, paano matanda na ako. Si Sarah, minupus na, 90 na, tiguang na. Paano mangyari to? Pero hindi po nagtanong si Abraham noon. Basta naniwala siya sa pangako ng Diyos. Kaya si Abraham ay ang tawag po dyan, El Shaddai, the one of the 7 covenant name of God sa panahon ni Abraham. Amen? Nung mangyari, pangatlo, si Jacob. Si Jacob, umalis sa bahay nila, walang dala, tungkod lang. Kasi papatayin siya ng kanyang kambal na si Isaac. Anong sinabi ng kanyang ama, ng ina niya, na si Raquel? Sabi niya, anak, tumakbo ka, papatayin ka ng kapatid mo. Kasi yung bas-bas ng tatay nila napunta kay Jacob, dapat kay Esau yung, kasi si Esau ang panganay. Ngayon, nung nandoon na si Jacob, alam mo ba, umalis si Jacob, wala talaga siyang dala. Wala. Ang dala niya tungkod. Napagod siya sa paglalakad, kasi pupunta niya sa kanyang tiyo Laban. Tiyo, doon siya maninirahan. Si Laban mayaman. Maraming mga tupa. Ito na ngayon. Pagdating doon, nakatulog si Jacob. Nagpakilala ngayon si El Shaddai. Jacob, sino po kayo? Ako ang Diyos mo ng iyong ninunong si Abraham, si Isaac. Kasi hindi kilala ni Juan yung Diyos, hindi pa niya nagpapakita no? Ganun po ba? Ngayon, sabi ni Jacob, Yahweh, kung ako'y inyong sasamahan, at kung ako'y inyong pagpapalain, sa bundok na ito, sa bundok ng Betel, kung saan ka nagpakilala sa akin, dito kita pupurihin, dito kita sasambahin, dito kita paghahandugan ng ikapo ng aking mga biyaya. Tandaan nyo ang ikapo, galing yan kay pangako yan ni Jacob. Pagdating doon sa kanyang tiyo Laban, napangasawa pa niya yung pinsan niya. Noong unang panahon, kahit magpinsan, nag-aasawahan kasi wala pang ang tao kunti pang ang tao. Alam mo ba, panahon ni Jesus Christ, ang Pilipinas, wala pang katao-tao. Yung 7,641 island, wala pang tao yan. Amen? Ang pumunta dito, mga sultan, mga dato. Kaya ang lolo ko, dato.
Kaya alam ko rin ang history ng Pilipinas. There are 135 tribes na mayroon ng Pilipinas. Isa na doon yung lolo ko, si Agustin Sumuroy. Kaya ang apelido ko, Sumuroy. Hernani Gonzales Sumuroy. Kaya alam ko yun, kasi nadistino ako sa Bisaya, sa Samar, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray gad. Ang ribolto ng lolo ko nandoon sa Palapag. Bayan ng Palapag, nandoon po yun. Isang dato, sultan na nakipagdigma panahon ng Kastila. Amen? Kayong mga masingkit na mga mata dito, ang tribun nyo siguro, Igurut. Oh. Tribun la, Ilocano. Ang Ilonggo, tribu yan. Ang Cebuano, tribu yun. Ang Bicolano, tribu yan. Ang bot sa inyo. Amen? Ito na. Kaya si Jacob yung nagkuhan doon sa ikapo, ay pinagpala ng Diyos si Jacob. Bumalik si Jacob doon sa sa bundok ng Betel. At doon niya dinala yung ikapo niya. Pati nagpatayo siya ng altar doon niya sinasamba si Yahweh, doon niya pinupuri at pinaglingkuran si Yahweh El Shaddai. Ganon din kayo. Kung nakilala ninyo ang Diyos kay El Shaddai, huwag kayong palipat-lipat ng sekta. Huwag kayong palipat-lipat ng gawain. Kung dito nyo nakilala ang Diyos sa gawain ni El Shaddai, dito kayo maglingkod, dito kayo magbigay ng ikapo, dito kayo magpupuri, dito kayo sasamba sa Kanya para pagpapalain niya ikaw, ang buong pamilya mo, pagpapalain ni El Shaddai. Woo! Amen! Ay, ambot sa inyo, ang oras natin, napakabilis. Diba? Kaya ako na-straight ko yung yung 42 years kasi alam ko, I know my faith. Alam ko kung saan ako, dinampot lang ako ni Lord sa basurahan. Janitor ako eh. No? Kaya pag makapunta ako sa iba't ibang bansa, naka-Amerikana araw-araw, sabi ni Lord, sige, pag umalis ka dito, aalisan kita ng Amerikana. Amen? Aba, yan ang biyaya ng Panginoon. Kung saan nga talaga pinagpala, huwag kang aalis doon. Kung saan mo nakilala ang Lord, doon ka magpuri, magpasalamat sa Kanya. Although maraming ministry, maraming gawain, pero yamang nakilala mo ang Diyos kay El Shaddai, dito Kanya hinihintay. Gusto Niya ikaw pagpalain Niya, pati pamilya mo, pati lahat sa buhay mo. Woo! Amen! Sino pa? Si Gideon. Si Gideon ang sundalo niya, 300 ang kalaban niya. Libo-libo. Ano sinabi ni Yahweh? Marami pa yan, Gideon. Papuntay mo sa ilog, yung umiinom na patuwad na parang aso, wag mong piliin, mamamatay sa gera yan. Sabi ni Yahweh, yung pong kamay nila, ginamit nila para uminom ng tubig. Di ba pag uminom ka sa ilog, no? Ginaganon mo sa kamay mo. Tradisyon din pala ng unang panahon yon. Pero yung iba, hindi gumagamit ng kamay. Nakita ilog, uhaw na uhaw. Dila agad, ang nangyari doon, yung 300 niyang sundalo, ang natira yata mga 100 na lang. Sabi niya, pauwiin mo na yung mga hindi sumunod. Nakipagdigma siya sa kalaban. Alam mo, ang nangyari sa dami ng kalaban nila, nagugulat, nagsitakbuhan yung mga kalaban kasi naririnig ng mga kalaban nila maraming kabayuhan na dumarating. Mga apoy. Sus, Ginoo ko. Hindi nila alam si Yahweh kasi alam ni Yahweh lahat. Ang may pananalig at paniniwala at pananalig sa Kanya, hindi po pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen!
Amen po ba? O yan. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, dito na lang tayo, focus tayo dito sa gawain ni El Shaddai. Amen? Sino pa? Si Moises, panghuli. Isipin si Moises, bulol. Nakiusap pa nga si Moises noon, Yahweh, hindi ako marunong magsalita eh. Yung kapatid ko lang si Aaron, magaling magsalita yun. Sabi ni Yahweh, bakit? Sino bang gumawa ng bibig mo? Ako. Oo nga no. No? Kaya nung tinaas ni Moises yung tungkod, isipin mo nahati yung dagat. Ano kaya kung sinabi ni Moises, ano kaya, totoo kaya ito? Taas ko. Pero hindi eh. Sabi ni Yahweh, taas mo yung tungkod mo, Moises. Kaya lang nagalit si Yahweh doon yung hatawin mo ng isa, hinataw niyan 3. Sabi ni Yahweh, galit ka ba? Amen po ba? Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, wag yung akala mo, kailangan kung ano lang sinabi ni Lord, yun lang. Kaya ako, magaling ako masunod na oras, kahit marami ako sasabihin, pag tinignan ko na yung relo. Okay, magsitayo na tayo. Sabihin mo sa iyong kapatid, tama na? Okay. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, pinagpala ka ba? Pinagpala ka ba? Sabihin mo, pagpapalain pa lang. Palain pa lang. Ang sagot mo, ako rin. Ako rin. Amen. Okay. Mag-akay kayo ha. Kasi sa Biyernes, anniversary. Pangilang anniversary na to? Sipin mo, 32 anniversary. Magkuha kayo dyan, mag-outreach kayo dyan sa Central. Yung walang ginagawa, sabihin mo, pwede ba pagbigyan mo ako? Ha? Kung may tali ka, di talian mo. Halika. Hindi, totoo lang, no? Masaya. Kahapon, punong-puno po yung ibaba. Dahil dumami na yung Thursday group. No? Kayo rin. No? Masaya kami ni Sister Cynthia, Sister Tess, pag kayo dumami. Amen po ba? Kaya nga kuhaan ko na yan. Oh. Marami na, Sister Cynthia, susunod yun. Ang mga anghel sabi ni Lord, sa sunod yung walang nakaupo doon, paupuan natin yan. Okay, taas ang kamay. Thank you, Jesus. Sabi niyo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Naniniwala kami, Holy Spirit, na nandito ka. Hallelujah. Sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Sa tagumpay ng buhay, ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo
Amen. Minsan, Lord, nakakalungkot din na maraming mga taong naliligaw ng landas. At ang kanila pong paruroonan ay pagdurusa sa buhay at kaparusahan walang hanggan. Gamitin mo, Panginoon, ang mga kapatid namin ito na maging daluyan ng iyong biyaya ng kaligtasan. Maakay namin sila patungo sa kaliwanagan. Maakay namin sila sa gawain ito dahil sila rin ay mga mahal mo rin, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, pagpalain mo mga workers, mga manggagawa na mag-akay itong anniversary ng Pride Group. Sinabi mo sa banal na kasulatan sa John 6:44, walang makalapit sa anak maliban dalhin ng Ama na nagsugo sa kanya. At alam namin, ikaw, O Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat, ang gagawa ng paraan upang dumami ang attender sa Friday sa pagdiriwang na anniversary. Patuloy namin dinadalangin ng mga kapatid namin na mga dumadalo na i-bless mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang katawan na malayo sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagpalain mo rin, Lord, si Brother Bobby, pagkalam sa kanya yung kanyang complete healing and deliverance. Ganon din, aming kasama Sister Tess, Sister Cindy, ang iyong lingkod. Ganon din ang lahat ng mga mahal sa buhay ng kapatid namin nandito ngayon na dumadalo. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito ngayon at magpakailanman. Lahat tayo magsabi ng malakas na Amen! God bless you all. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim,
Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamastan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpent itlong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko, gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all po. See you all next Friday. Sa ating pong anniversary, next Friday po, lahat po kayo ay invited po sa ating 32nd anniversary. At kung maaari po, mag-akay po tayo kahit gaano po karami. Amen. Thank God. Praise the Lord.